Shalom Likolam! Gaya ng ipinangako ko, ito na po ang part 2 ng nakaraan kong video. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng part 1, nasa description box ang link. Nakwento ko nga dito na tuwing Lunes at Huwebes kami nandito sa gym. Pero bago ko ituloy ang kwento, gusto ko sanang magpasalamat sa lahat ng mga taong sumusuporta sa mga videong ginagawa ko. Huwag kayong mag-alala, pag ako naimbitahan sa Tony Talks ay isya-shoutout ko kayo. Wow feeling! Pero malay mo naman, diba? Ganon din pala sa mga bashers. Ay wow bashers! Shoutout sa inyo! Kumusta na? Kaya mo pa ba? Practice lang! Nay, napiyok pa! Nabanggit ko nga sa unang video ng activity ng mga oldies ay parang program sa eskwelahan. Yung part 1 ay yung nakaupo kaming nag-e-exercise ng paikot na parang naglalaro ng bumtiyaya boom. At ito naman po ang part 2. Dito ang mga oldies ay kanya-kanya na silang activity. Malaya silang mamili kung anong gusto nilang aparatong gamitin sa loob ng gym. Kaming mga caregiver naman ang taga-assist na aming mga alaga. We are caregivers, of course, gym instructor din kami minsan. Diyan nga kami pumupunta ni tatay pagkatapos ng part 1 ng exercise nila. Trabaho kong iset ang weights ng aparato na yan, tapos unti-unti kong binababa pagkatapos hinihila-hila ni tatay. Binibiro ko nga siya lagi. Sabi ko, hilahin niyang 100 times bago ko ibaba. Pagkatapos nga dyan sa hila-hila na may pa-spaghetti pababa, magbibisikleta naman siya hanggang makarating ng Amerika. Ay, sana all Amerika. Ang layo naman nun. Isa nga sa trabaho ko kay tatay ay ang pag-a-assist sa kanya. Kapag nililipat ko siya ay talagang alisto ang aking mga mata. Nakakatayo at nakakalakad pa naman ang tatay ko. Pero sa kondisyon niya, kailangan na niya ng tulong ko. At bago ko siya ilipat, kailangan ko makasigurado na lahat ng hahawakan niya ay naka-steady at hindi gagalaw-galaw. Kapag ganyang sitwasyon, nagagamit ko ang biggest loser kong katawan. Habang ang mga kamay ko ay naka-assist kay lolo, ang mga paa ko naman ay nakaapak dun sa aparato na gagamitin niya. O diba, multitasking. Ginagawa kong pampabigat yung katawan ko para kung sakaling hinilayan ni lolo, hindi kami matutumba. O diba, we are caregivers, of course, brainy kami. Sa likod ng pants nga ako ni lolo nakahawak kapag itinatayo ko siya. Yan kasi ang alam kong pinaka-safe na part para ma-assist siya. Kasi diba kapag sa kamay hindi ko matansya baka mabalian pa. Ganon din naman sa paa. Aba, mas lalo naman sa leeg, mawawalan pa ako ng alaga. Alam nyo, kahit ganyan si tatay, love ko yan. Maalalahanin yan sa lahat ng bagay. Kada umaga, kinukumusta ako niyan. Kumusta ang tulog ko, kung puyat ba daw ako, kung okay lang ba daw ako. Sana all ganyan, no? Hindi ko naman nila lahat, no? Pero may mga tao talagang sakalang magpaparamdam kapag may kailangan. Yung sakalang makaalalang mangumusta kapag mangungutang siya. Tapos kapag hindi mo pinautangan, nagagalit pa. Uy, yung sensitive dyan, nagre-react na. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi lahat ng tao ganyan. Hindi lahat ng kasunod ng Hello Mars ay pautang. Yung kaibigan mong kasunod ng tanong na kumusta ay may extra ka ba dyan? Meron din naman talaga yung mga taong nangungumusta at nagpaparamdam dahil concern lang. Isa din sa mga nagustuhan kong ugali ni tatay ay yung nagpapasalamat siya kahit sa mga konting bagay. Yung tipong aabutan mo lang ng tubig, sasabihin niyan, "Todara ba?" Aayusin mo lang yung damit niyan, sasagutin ka ulit, "Todara ba?" Susuotan mo lang ng medyas, "Todara ba?" At bibigyan ko lang ng pagkain, "Todara ba?" Ganyan si tatay, grateful sa lahat ng bagay. Kung sana lahat ng tao ay ganyang makibagay, o di sana masaya lang ang buhay. Nabanggit ko kanina na mahilig magsabi ng "Todara ba" ang aking tatay. Ang "Todara ba" ay Hebrew word na ang ibig sabihin ay thank you very much. Yan ang dapat nating matutunan. Nasa lahat ng bagay, maliit man o malaki, dapat nating pasalamatan. Mabalik tayo dito sa aming activity. Pagkatapos nga ng part 1 at part 2 ng mga oldies, may pahabol na part 3. Pagkatapos nga ng nakakapagod na activity sa gym, ang part 3 ang pinakapaborito namin. Sa Moadon ang venue ng part 3 ng activity na ito. At sa mga nakaraang videos ko ay nabanggit ko na sa inyo kung anong ibig sabihin ng Moadon at kung anong meron dito. Ayan nga at nauna na ang isa sa mga kaibigan ko. Kung napapanood mo to, shout out sa'yo! Ito nga ang dahilan kung ba't kami nagmamadali ng tatay ko. Libre kasi lahat ng kape at pagkain dito. Bilisan mo nga lang manguha at madaling maubos ito. Huwag lang masobrahan at baka ikay maimpacho. Buti pa ang mga kaibigan ko, nakadami na dito. Sigurado ako nakadami na ng kwento ang mga ito. Well, it's a tie lang naman sa mga alaga namin. Busy din sila sa tsismisan at kainan. Vlog tayo, hi!
Alam nyo, ang sarap ng buhay sa Israel. Uupo lang, then sama kami ng employer, free food. Saan ka pa? O diba, ang ganda ng part 3? Pagkatapos ng gym, kakain ka ng madami? Saan ka pa? Lahat yan, libre. Ganyan nga ang eksena naming mga Pinoy pag nagpupunta kaming mua doon. May oras kaming magkwentuhan at parang may reunion. Paraan namin ito para maibsan ang lungkot na nadarama na malayo sa pamilya. Ako naman, paraan ko ito para maibsan ang gutom ko dahil hindi pa ako kumakain ng pang-umaga. Halata naman sa mga pagkain namin, diba? Habang busy nga kami dito sa gilid, mas busy naman itong isang kasama namin na nagbubusisi ng pagkain na parang mag-a-approve ng sanitary permit. Pero makwento ko lang ang ganap namin bago mangyari yan. Bago nga namin asikasuhin ang mga alaga namin sa tiyan, pinapaupo o pinupwesto namin ang aming mga alaga kung saan mang mesa ang gusto nila. Pero sa case ko, dahil may sariling scooter si tatay, mamimili muna siya kung anong pagkain ang gusto niyang kainin. Titimplahan ko na rin siya ng paborito niyang tea. Pagkatapos namin asikasuhin at may pwesto ang mga alaga namin, magtitimpla naman kami ng mga kape namin. At ang sekreto ng malinamnam at masarap na kape, dapat ang gatas na sa kalahati ng baso mo ang dami. Huwag ka mag-alala, lahat naman ito ay libre. Kaya pag andito ka sa mga doon, malungkot ka? Magkape ka. Stress ka? Magkape ka. In love ka? Magkape ka. Nilalamig ka? Magkape ka. Nainitan ka? Magkape ka. Kape lang ng kape habang hindi ka pa pinagkakapihan. Ay siya, uwian na naman. Hanggang dito na lang ang ating kwentuhan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Bye!